So mga tol, bago pala maganap ang laban ni Terence Crawford kay Canelo Alvarez noong linggo, bumili pala itong si Terence Crawford ng relo na may nakatatak na 42-0. Sure na sure pala talaga siyang mananalo kay Canelo Alvarez. Bago po kasi ang laban mga tol, may record po itong si Crawford na 41-0. So nagkatotoo nga po yan dahil tinalo niya si Canelo Alvarez via unanimous decision at umabante na ang record niya sa 42-0. Sinabi pa ni Crawford, yung mga tao lang daw ang hindi naniniwala sa kakayanan niya, pero siya, malaki daw ang tiwala niya sa sarili niya na kaya niyang talunin itong si Canelo Alvarez. Malakas daw siya at mabigat daw ang kamao niya. Marami daw ang nagdududa sa kanya kung kakayanin niya si Canelo dahil umakyat daw siya ng 2 dibisyon. Pero katulad daw ng sinasabi niya, hindi daw malaking tao si Canelo. Maliit lang daw si Canelo na lumalaban sa mabigat na dibisyon. Mataas pa nga daw siya ng konti dito kay Canelo at mas mahaba daw yung kamay niya kaysa kay Canelo. Medyo malapad lang daw itong si Canelo, pero sa kabuuan, hindi daw sila nagkakalayo ng size ni Canelo. Samantala, kinongrats po ni Dimitri Bivol si Terence Crawford sa pagkapanalo nito. Great fight daw ang ipinakita ng dalawang legendary fighters. Deserve nga daw ni Crawford yung panalo. Ipinakita daw kasi nito ang technique, skill, IQ at power. Sa kabilang banda naman mga tol, nagsalita na po si Murodjon Akhmadaliev sa pagkatalo niya kay Naoya Inoue via unanimous decision noong linggo na naganap sa Nagoya, Japan. Wika ni Akhmadaliev, may maganda pa daw sana siyang ipapakita. Ngunit wala na daw sapat na oras. Aminado naman daw siya na mabilis si Inoue at mahusay, pero gusto pa daw niya ilabas ang buong lakas niya. Subalit yun nga, wala na daw sapat na oras. At pagdating daw ng huli, hindi daw niya mailabas ng maayos. So kinulang po si Akhmadaliev ng oras. Kumbaga mga tol, yung round 12, doon pa lang niya na figure out itong si Inoue. Subalit wala na, tapos na ang laban. Hindi siguro agad nakapag-adjust itong si Akhmadaliev kay Inoue dahil sa bilis ni Inoue. Sa ibang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na si Filipino future world champion Car James Martin po ang number 1 contender ni Naoya Inoue sa WBO. Nasa number 1 spot po kasi si Martin sa WBO Super Bantam. Sa interview nga po kay Car James Martin ng DWAR Abante Radio, sinabi ni Martin mga tol, hindi daw siya kinakabahan kay Inoue. Yan po ang sagot ni Martin nang tanungin siya kung kinakabahan daw ba siya kay Inoue. Lalaban daw siya kay Naoya Inoue hanggat kaya niya. Subalit may mga nakalinya na daw agad kay Inoue. Lalaban daw ito sa December at sa susunod na taon. Kung hindi nga daw mangyari ang laban nila ni Inoue, may mga contender naman daw sa Super Bantam na pwede niya makalaban, katulad nila Davis ng England o kaya naman daw kay Casimero. Pag dumating nga daw yung araw na makalaban niya ang mga yan, wala daw siyang dapat na iwasan. Dagdag pa ni Martin mga tol, wala daw silang bad blood ni Casimero. Pagdating daw sa boxing, business lang daw yan. Pero pagdating daw sa labas ng ring, magkaibigan daw sila. Sa iba pang balita mga tol, IBF Minimum World Champion Pedro Taduran may laban na at kasama po siyang lalaban sa Trilla in Manila 2. Naggaganapin sa October 29 sa Smart Araneta Coliseum. Dedepensahan po ni Taduran ang kanyang titulo sa kapwa Pinoy na si Christian Balunan na number 1 contender sa IBF Minimum. So undefeated nga po itong makakalaban ni Pedro Taduran. May record na 12-0 with 7 knockouts.